being made against this representation and two of our colleagues. Mr. President, ever since the PDAF controversy hit the headlines in July last year, we have been vilified and depicted, Mr. President, as the epitome and personification of corrupt public officials in their desire to convict us before the bar of public opinion. I, along with Senators Enrile and Revilla, have borne the brunt of the public's ire and disgust after being condemned as thieves and plunderers of the people's money. Mr. President, trial by publicity violates the constitutional guarantees of due process and presumption of innocence. We therefore deplore, Mr. President, the continuous distortions and prevarications of facts from supposed witnesses recruited by the Department of Justice to support its case. We express apprehension over polluted and self-serving testimonies of proposed state witnesses with questionable integrity and credibility. Mr. President, the latest addition to this array of witnesses against us is the new darling of the Department of Justice, Mr. Dennis Lacson Cunanan, who obviously gave false testimony during the hearing of the Senate Blue Ribbon Committee last Thursday. He should have been held in contempt for lying over and over and over again under oath before the committee. I rise today, Mr. President, to expose and bring to the public's attention the questionable character of this latest witness of the Department of Justice, Mr. Dennis Cunanan, as well as Mrs. Ruby Tuason, to alert us of their dubious backgrounds and shady dealings. It may be instructive for the DOJ so that it may redeem itself from sloppy and amateurish investigation of the witnesses it presents in support of what it proclaims as its supposed airtight case. Mr. President, who is Dennis Cunanan, who has been so bold to lie so brazenly to avoid criminal liability? Bakit napakalakas na loob niyang magsinungaling sa Blue Ribbon Committee? May hawak ba siyang mapanirang impormasyon laban sa ilang makapangyarihang tao, kaya tinanggap siya kaagad bilang provisional witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ? May pinoprotektahan ba itong si Dennis Cunanan? At sino ang mahiwagang kamay na nagpapagalaw kay Cunanan upang ang bukod tanging mga pangalan na kanyang babanggitin ay si Estrada, Revilla at Enrile? Sinabi ni Dennis Cunanan na pamilyar siya sa aking boses, na para bang close kami. Kaya minabuti kong mas kilalanin itong si Dennis Cunanan o Deku para sa kanyang malalapit na kaibigan. Si Dennis Cunanan ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 1971 sa Angeles, Pampanga. Siya ay may asawa at may 4 na anak na nagsisipag-aral lahat sa eksklusibong paaralan. Simula noong 2007, itinala niya sa mga dokumento ang address na 126 San Nicolas, Magalang, Pampanga. Sinabi kong simula lamang 2007 dahil bago ang taong yun, si Dennis at ang kanyang pamilya ay nangungupahan lamang sa Quezon City, B5 Verde Royal Townhouses, Pluto Street, Quezon City mula taong 2000 hanggang 2004
At sa Pasig naman, sa Unit 7, San Miguel Court, Valle Verde 5, Pasig City, simula taong 2005 hanggang lumipat sa White Plains ng 2007. Ginoong Pangulo, hindi ba nakakapagtaka na hindi niya binabanggit ang kanyang malapalasyong tahanan sa White Plains, Quezon City? Ano po, nasa screen. Nang lumabas sa balita, sa mga telebisyon, ang tungkol sa bahay na ito, at saka lamang niya naalala at sinabing, nangungupahan lang po ako dyan at sa kapatid ko po yan. Napakabait naman itong kapatid ni Dennis. Bumili ng mga mahaling bahay at lupa sa isang prestihiyosong subdivision para lamang ang tumira ay si Dennis, samantalang yung kapatid niya at ang kanyang pamilya ay sa Pampanga. Abay, napakaswerte ni Dennis na kapatid. Di po ba? Sana meron din akong kapatid na kasing bait na kapatid ni Dennis. Ang mabait at nakababatang kapatid ni Dennis Wala ba? ay si Darius Cunanan. Ayon sa mga pahayag ni Dennis sa Blue Ribbon, businessman daw itong si Darius at may kakayahan na bumili ng mamahaling ari-arian. Ginoong Pangulo, sa dokumento aking nakalap, tanging 2007 nang nabili ang bahay at lupa sa White Plains sa halagang 12 milyong piso. Nandiyan po ang deed of sale. Sa deed of sale, si Darius nga at ang kanyang asawa ang bumili ng bahay. Ngunit, may sapat nga ba siyang kakayahan na bumili ng ganitong kamahal na ari-arian? Ginoong Pangulo, sa nakuha ko pong tala ng mga income tax ni Darius noong 2007, ayan po, sinasabing wala siyang compensation income. At ang tanging income niya nung taong yun ay mula sa negosyo, at ito ay humigit kumulang na 104,668 pesos and 98 centavos. Ibig niyo sabihin, 104,000 lang po ang kita. Tapos kaya niyang bumili ng bahay na naghahalagang 12 milyong piso? Mukhang imposible po yata yan. Sa nakaraang pagdinig, Ginoong Pangulo, sinabi ni Dennis na nag-apply daw sa bangko ng loan ang kanyang kapatid. At hanggang ngayon nga daw, ay may binabayaran pa sa bangko. Okay. Ang deed of sale sa bahay at lupa ay may petsang June 11, 2007. Katulad nga ng sinabi ko, cash po itong binayaran. Ang loan naman po sa bangko na sinasabi ni Dennis ay may petsang June 21, 2007. 10 days after nung na-purchase po yung bahay. Tama, may loan po, pero hindi para sa bahay. Ang loan ay para maitayo ang trading company nila na nagngangalang Magalang Ciudad Enterprises Incorporated noong August of 2007, kung saan si Dennis ay majority shareholder. Ginamit lamang na collateral sa bangko ang bahay. Kaya po na-approve ang loan ay dahil kaya po na-approve ang loan ay hindi dahil may kapasidad si Darius, ngunit dahil ginamit na collateral ang bahay. Mr. President, given all these facts, is Darius Cunanan or Dennis Cunanan the real owner of the White Plains property? You can make your own conclusion. Mr. President,
Dennis Cunanan lied brazenly about his educational background. Sa blog site po ni Dennis at sa maraming write-up patungkol sa kanya, lumalabas o kanyang pinalabas na sa UP Diliman siya nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Public Administration. Just to set the educational record of Dennis Cunanan straight, he is not a graduate of the University of the Philippines per the letter of the National College of Public Administration and Governance of UP Diliman in response to our query regarding the academic standing of Mr. Cunanan. He graduated in 2005 in Lacson College. Itinalaga si Dennis Cunanan bilang Executive Director ng National Youth Commission noong taong 2000. At noong taong 2001 hanggang 2004, naging Head Executive Assistant si Dennis sa Office of the Speaker at the House of Representatives. Palagay ko po, kung nalaman na hindi college graduate si Cunanan, ay hindi siya malalagay sa mga posisyong ito. Pagkatapos po magtrabaho sa House of Representatives, nanilbihan ng ilang buwan si Cunanan bilang Presidential Assistant for Youth Affairs sa termino ni Ginang Gloria Macapagal-Arroyo. Napag-alaman ko po na sa loob lamang ng ilang buwan bilang Presidential Assistant for Youth Affairs, nakapag-cash advance po si Dennis noong 2004 ng 6,417,684.78. At alam nyo ba na hanggang sa oras na ito, mula nung taong 2004, meron pa siyang outstanding and unliquidated cash advance na umaabot sa 4.6 million sa Office of the President. Hindi ko na po pinalagay sa PowerPoint, pero hawak ko pong mga dokumento na nagpapatunay na hanggang ngayon, 10 taon na mula Marso hanggang 2004, hanggang Marso ng 2014, meron siyang unliquidated cash advance na nagkakahalaga ng 4,675,240.82. Ano kaya ang ginawa niya sa cash advance na ito? Idinagdag sa pambili ng bahay sa White Plains? Bago napunta ng TRC si Dennis, nahirang muna siyang Executive Director ng CHED ng isang buwan at tinanggal dahil walang college degree at hindi nga qualified. Ngunit sadyang malakas ang backer ni Dennis dahil na-appoint naman siya kaagad bilang TLRC or TRC Deputy Director General noong December 2004. At taong 2010 naman, naging TRC Director General sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ginoong Pangulo, habang nasa gobyerno po si Cunanan, naging aktibo po siya sa JCs. Binanggit ko po dahil matatandaan na noong nakarang pandinig, natanong si Ginoong Cunanan patungkol sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa at sinabi niya, siya ay nagbabiyahe bilang opisyal ng Junior Chamber International or JCs at ang mga ibang biyaheng yun ay suportado ng JCs. JCs daw po ang sponsor at ang mga biyahe ay nangyayari on a weekend ayon sa kanya. Pati ba naman ang JCs ay ginagamit niya sa kanyang pagsisinungaling? Ginoong Pangulo, bago pa man ang pagdinig, nabalitaan ko na po na jet setter itong si Mr. Dennis Cunanan. Thus, I requested the Bureau of Immigration for information on his travels. And lo and behold, ginagawa pong Quiapo ni Cunanan at ng kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak,
ang Amerika. Ayan, pupunta siya sa Amerika. Europa at mga bansa sa Asia tulad ng Japan, Singapore, Thailand, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea, at mga iba pang lugar sa Europa. Base po sa record na aking nakuha, narito ang tala kung gaano kadaming beses nagbiyahe si Cunanan kasama ang kanyang asawa at mga anak sa labas ng bansa. 2013, makikita niyo po sa screen, 12 beses. 9 beses, nakasama ang kanyang asawa. 2012, 12 beses, 10 beses, kasama ang kanyang asawa. 2011, 14 na beses, 9 beses, kasama po ang kanyang asawa. 2010, 5 beses, at 4 na beses, kasama ang kanyang asawa. 2009, 10 beses. Wala na po ako impormasyon kung kasama po yung kanyang asawa. 10 beses po siya bumiyahe ng 2009. 2008, 14 na beses siya bumiyahe. 2007, 8 beses. 2006, 5 beses. At 2005, 1 beses. 2004, 2 beses. Lumalabas po na sa loob ng 10 taon na nasa TRC si Dennis Cunanan, nagbiyahe po siya ng humigit kumulang na 80 beses. 80 times, Mr. President. Kahit sinong senador sa atin ay hindi makakapagbiyahe ng 80 beses sa loob ng 10 taon, Ginoong Pangulo. Ngunit itong si Cunanan, TRC Director General o TRC Deputy Director General, nakakapagbiyahe ng 80 beses, and the record will speak for itself. At ang mas kamangha-mangha dito, Ginoong Pangulo, ang mga biyahe niya, kundi raw first class, ay business class. At hindi lamang tumatagal ng 3 o 4 o 5 araw to, at hindi lamang po on weekends katulad ng sinabi niya. Dahil merong tumatagal siya sa isang biyahe na 2 linggo, 3 linggo, at may mga biyahe pa na tumatagal ng 1 buwan, katulad nung nakalagay dyan. Umalis siya September 9, 2007, at 2007, bumalik siya October 3. Northwest Airlines ginamit niya, papuntang Tokyo. Siguradong may connecting flight yan, papunta sa Amerika. Lahat ba ho ito suportado ng JCs? Napakasarap naman ang buhay nito si Dennis Cunanan, di po ba? Mataas ang posisyon sa gobyerno kahit hindi qualified. Sumisweldo buwan-buwan kahit madalas na wala siya sa opisina. Papirma-pirma ng mga dokumento na sinasabi niya ministerial pag may oras. At liwaliw ng ilang linggo o mahigit sa buwan sa iba't ibang sulok ng mundo, kasama pa ang pamilya. Ginoong Pangulo, hindi po ata sinusuportahan ni Dennis ang programang pangturismo ng ating gobyerno. Dahil sa dalas niyang nasa labas ng Pilipinas, isipin mo nga naman na para kay Dennis mukhang it's more fun outside the Philippines. Ngayon, bigyan po natin ng atensyon ang pahayag ni Mr. Cunanan na ako raw ay kanyang nakausap. Ginoong Pangulo, sasabihin ko lang po muli, hindi kami nagkausap at wala ni isang pagkakataon na nagsalubong ang landas namin ni Dennis Lacson Cunanan. At katulad ko, nakakasiguro kung hindi siya kilala, nakasalamuha, o nakausap,
ni Senador Enrile at Revilla. Sa bagay, lagi nga pala siyang wala sa Pilipinas, kaya marahil walang pagkakataon para magtagpo ang aming landas. Kaya't nakakapagtaka po talaga na si Enrile, Revilla at Estrada lamang ang mga pangalang tanging binabanggit ni Cunanan patungkol sa usapin ng PDAF na matagal din po niyang hinawakan sa TRC when they implemented projects funded under PDAF. Limitado din lang sa mga NGOs na sinasabing konektado kay Ginang Napoles ang naalala ni Dennis Cunanan. Alam natin na taong 2004 ay nasa TRC na si Cunanan. Taong 2005 naman nagsimulang makatanggap ng PDAF ang TRC mula sa mga mambabatas. Matatandaan na bago siya mapunta sa TRC, kagagaling lamang ni Cunanan magtrabaho ng ilang taon sa House of Representatives, hindi po ba? Kaya't hindi po malayong mangyari na maraming congressmen ang lumapit o kumausap sa kanya. Hindi ba niya ito maalala? At kung talagang totoo ang sinasabi niya na tumatawag siya para magberipika ng aking lagda, sino-sino pa ang tinawagan niya? Hindi naman niya siguro dapat makalimutan ang mga mambabatas na lumapit sa kanya o tinawagan niya ng mga panahong yun. Hindi po ba? Ang dati niyang boss sa House of Representatives, hindi ba siya kinausap? Yung mga congressman ng Pampanga na kababayan niya, hindi ba lumapit sa kanya patungkol sa PDAF? Wala na ba siya talagang naalalang iba? O may nagsabi sa kanya na si Enrile, Revilla at Estrada na lamang ang tanging alalahanin at banggitin? Matatandaan po natin na ayon sa COA Special Audit Report on PDAF, humigit kumulang na 2.4 billion pesos. Inulit ko, 2.4 billion pesos ang na-release na PDAF ng 200 mambabatas sa TRC noong taong 2007, 2008, and 2009. Sinabi din sa COA Special Audit Report na itong 2 bilyong piso na ito ay nirelease ng TRC sa 39 na NGOs. 39 NGOs po. Ulitin ko po more than 200 legislators, more than 30 NGOs, at more than 2 billion pesos ang dumaan na PDAF transactions sa TRC. Ngayon, ang naalala lang ni Cunanan ay 3. Si Revilla, si Estrada, at si Enrile. Bakit? Sa kanyang sinumpaang salaysay, may congressman siyang pinangalanan na di umano'y naghintay ng buong araw sa kanyang opisina para sa cheque ng NGO na dinesignate ni congressman. Ang siste, Ginoong Pangulo, patay na po ang congressman na ito. Kaya hindi ko na rin po babanggitin ang kanyang pangalan. Kung susuriin ang COA Special Audit Report, hindi lamang po si Enrile, Revilla at Estrada ang mga mambabatas na nagbigay ng PDAF sa TRC. May iba pa pong pinangalanan sa COA Special Audit Report at ang mga mambabatas na ito ay naglaan din ng PDAF sa TRC at gumamit ng NGO sa pag-implementa ng proyekto. Tinawagan din ba sila ni Cunanan upang mag-verify? Napakarami pong mambabatas ang nagpa-implementa ng kanilang PDAF through TRC at gumamit din po ng non-government organizations. Ayan po listahan. Ulitin ko lamang po ang aking sinabi kanina. More than 200 legislators, more than 30 NGOs at 2.44 billion pesos ang dumaan na PDAF transactions sa TRC. Ngayon,
Bakit tatlo lang kami naalala ni Ginoong Cunanan? Sa dinami-dami ng NGOs na nakipagtransaksyon sa TRC, bakit tanging si Ginang Napoles, si Ben Harluy, at isang Evelyn De Leon lang ang naalala niyang kumausap sa kanya? Kung susumain ang halaga ng PDAF ni Enrile, Estrada at Revilla na dumaan sa TRC, ay humigit kumulang 250 million pesos. Nasaan po ang natitirang 2.2 billion pesos pa? Ginoong Pangulo, babalikan ko lamang ang mga salaysay ni Dennis patungkol sa pagkakausap daw namin sa telepono. Sabi ni Secretary De Lima kasi, ito daw po ang napakahalagang sinabi ni Cunanan dahil this will prove that we put or exerted pressure on the implementing agencies. In his sworn statement in paragraph 17.3, Cunanan said, and I quote, I could not also forget the time when a representative of several NGOs, Mr. Ben Harluy, came to our office to follow up and discuss their pending PDAF-funded projects at the TRC, endorsed by Senator Estrada and Senator Revilla. During our meeting, in an obvious attempt to pressure us to immediately approve the said projects, he took out his cellular phone and called the offices of Senators Revilla and Estrada. And when asked during the Blue Ribbon about this statement, pinahayag ni Cunanan na sinabi ko daw nung kami ay di umanong nagkausap. Ano bang problema niyan? Bakit hindi nyo patapusin para ma-implement na? Hinihintay na yan sa ground. Sabi ko daw. At sumagot daw siya, Senator, pinoprocess lang ho namin. Hindi namin ho talaga ganun kadali-dali lahat yun. Dinugtong pa po ni Mr. Cunanan nang siya ay inusisa tungkol sa kanyang pagtawag sa akin na siguradong sigurado siya na ako ang kanyang nakausap dahil napapanood niya ako sa aking mga pelikula at nakikita daw niya ako sa TV. At dahil doon, kabisado niya daw ang boses ko. Mr. President, mahirap po paniwalaan to. Pagkatapos ko pong mahalal bilang senador ng Republika ng Pilipinas noong 2004, ay naging napakadalang na po ang aking paggawa ng pelikula. Isa o dalawang pelikula na lamang ang aking ginawa nung ako'y senador na. Kaya't kasinungalingan na naman po ang kanyang sinasabi na napaka-familiar po ang aking boses. Talagang hindi siguro talaga siya nanood ng pelikula ko, Ginoong Pangulo. Kasinungalingan po ang lahat ng yan, Ginoong Pangulo. Uulitin ko, hindi po kami nagkausap kailanman, ni minsan, ni Dennis Cunanan. Mr. President, during the Blue Ribbon hearing, when Dennis was asked, what year did this telephone conversation happen? He said, around 2008. 2008 daw po ha. Now, consider this, Mr. President. When the so-called telephone conversation and also the kickback received by Cunanan were being discussed, Luy was asked about those circumstances. Matatandaan na sinabi ni Luy na una niya nakita si Dennis Cunanan sa JLN office sa Discovery Suites. Ibig sabihin po, bago pa nangyari noong 2008 ang sinasabi niyang pagkakausap namin di umano sa telepono sa kanyang opisina, magkakakilala na sila ni Luy at malinaw na tumatanggap na po si Cunanan mula sa JLN ng mga kickback. Hindi po ba? Kung matagal na silang magkakilala ni Ben Harluy at matagal na siyang nakikipagtransaksyon sa mga NGOs ni Luy dahil tumatanggap na nga siya ng kickback mula sa PDAF, ano pa po ang saysay ng sinasabi niyang pagberipika sa aking opisina? Yung sinasabi niyang dapat dumaan sa proseso. Yung pressure kuno na binabanggit niya.
Ginong Pangulo, napakalinaw na gawa-gawa lang ni Cunanan ang kwentong kami ay nagkausap sa telepono. Uulitin ko lang po, wala pong nangyaring ganyan at pawang kasinungalingan lamang yan ni Cunanan. The career of Mr. Cunanan from his days in college to his days in public office and reaching up to his testimony in the Blue Ribbon Committee has been founded and grounded on falsehoods and misrepresentation. Sa sinumpaang salaysay din po ni Cunanan, sinabi niyang ministerial lamang ang kanyang naging partisipasyon patungkol sa PDAF na dumaan sa kanilang ahensya. Ministerial nga ba ang mga aksyon na ginawa ni Cunanan patungkol sa pondo na dumaan sa kanilang ahensya? Kung susuriin ang mga sinasabi niyang memorandum o polisiya tungkol sa PDAF na sinunod ng kanilang ahensya, makikita na si Cunanan ang recommending approval sa mga disbursement vouchers. Ibig sabihin po niyan, hindi po pipirma ang Director General at hindi po uusad ang mga papel kung wala ang naunang lagda ni Cunanan. Dahil si Cunanan ang recommending approval, ito marahil ang dahilan kaya sa kanya lumalapit ang mga gustong mapabilis ang pagproseso at pag-release ng mga pondong mula sa PDAF. Hindi ba't sa mga naunang salaysay ni Luy, sinabi niyang si Cunanan di umano ang kanilang contact sa TRC at si Cunanan ang di umano'y kumukuha ng komisyon mula sa NGOs? Sinabi din ni Cunanan sa kanyang sinumpaang salaysay na bago siya pumirma sa mga dokumento patungkol sa PDAF, ay masusi niyang binubusisi ang mga ito at sinisiguradong kompleto ang mga attachments nito. Kasinungalingan po lahat yan. Kung masusi pong binubusisi ni Cunanan ang mga dokumento katulad ng kanyang sinabi, dapat napansin niya siguro na mas nauna pa ang recommendation for release of the 10% retention fee worth 2.5 million pesos noong February 3 kaysa request ng NGO na ito ay ma-release noong February 4. Wala pang request, may recommendation para i-release na? Anong klase yan? At kung masusi niya rin binubusisi ang mga dokumento, dapat napansin niya rin na noong September 26 of 2008, napirmahan ng MOA na nagsasabing may mga dokumento munang dapat isumite ang NGO bago mag-release ng pondo. Pero mapapansin na September 25 ng 2008 pa lang may cheque na para sa NGO. Wala pang MOA, ngunit may cheque na. Hindi ba ang mga ganitong mga pagkakamali ay dapat nakatawag ng kanyang pansin? Kung sinasabi ni Mr. Cunanan na tumawag siya sa mga senador para mag-verifika ng lagda ng mga ito, hindi ba mas lalo dapat siyang tumawag kung may nakita siyang mali o kahina-hinalang pangyari patungkol sa PDAF? Nakita ba niya mali? O sadyang nagbubulag-bulagan siya at pinalagpas niya ito dahil sa silaw ng salapi? Sa mga ilang pahayag ni Cunanan sa media, at paulit-ulit din sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing, na simula nung umupo siya bilang Director General noong 2010, tinigil na ng TRC ang pag-implement ng mga proyektong pinondohan ng PDAF. Kahanga-hanga ang mga ito, kung ito ay totoo. May reforma ba talaga? May reforma ba siyang pinatupad? O puro forma lang itong si Cunanan? Tingnan natin ang COA Annual Audit Report ng TRC noong 2010. Under cash and cash equivalents, there is an entry titled Cash Funds entrusted to NGOs and POs. 2.3 million pesos for 2010. Per the COA report, this represents the financial assistance granted to 2 NGOs for the implementation of livelihood projects under the PDAF entrusted to the center.
which are to be liquidated upon full implementation of the project. O akala ko ba pinatigil niya na noong 2010? O ano ito? In the same 2010 COA report, under trust liabilities, it says, PDAF refer to the balance of funds released by the Department of Budget and Management still with the Center for eventual release to NGOs or POs identified by the lawmakers who are the PDAF grantors. Then the following entries appear. For 2009, 21.9 million, and for 2010, 21.5 million pesos. Kung hindi na nagpatupad ng proyekto ang TRC mula sa PDAF simula 2010, ano ang nangyari sa pondong ito? Dumako naman tayo sa COA report ng TRC noong 2011. Again, under cash and cash equivalents, there is an entry, cash funds entrusted to NGOs and POs. Andun yung 2.3 million pesos sa taong 2010 at may bagong entry in 2011, 1.9 million pesos. Per the 2011 COA report, the amount that appeared under cash fund entrusted to NGOs, POs represents the financial assistance granted to Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation for the implementation of livelihood projects under the PDAF entrusted to the center, which are to be liquidated upon full implementation of the project. O akala ko ba, Ginoong Pangulo, ay pinatigil na ni Cunanan noong 2010 ang mga proyektong pinondohan mula sa PDAF. 2011, meron pa. At kung susuriin natin yung sinabi ni Cunanan na listahan ng mga NGOs na buong giting niyang pinapa-blacklist o pina-blacklist noong 2010, kasama po ang Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation na naka-blacklist. Ano ngayon ang ibig sabihin ng pag-release ng pondo sa isang blacklisted NGO noong 2011? Abay, malakas siguro kay Cunanan ng NGO na ito. O kaya mambabatas. Sino kaya ang mambabatas na ito? Ang sagot ay nasa COA Annual Audit Report ng 2012. Sa table of schedule of unliquidated PDAF release as of December 31, 2012, makikita kung kaninong PDAF po nang galing ang pondo. Pinakita ko na rin lamang ang table na yan. Banggitin na natin kung sino pa nakalistang pangalan yan. Na naka-blacklist yung kanyang NGO. Isang nagngangalang Congressman Carlo Oliver Jasnis at Congressman Lorenzo Noel. Nabanggit ko na ito nung araw, nung unang privilege speech ko. Parehong ginamit ni Jasnis at Noel ang NGO na Bantayog Kalinga Foundation Incorporated. At kung babalikan natin muli ang listahan ng na-blacklist na NGO noong 2010, kasama po ang Bantayog Kalinga Foundation Incorporated. So, Ginoong Pangulo, may reforma ba talaga? O puro forma lang itong si Cunanan? Ngayon, Ginoong Pangulo, tingnan naman natin ang COA Annual Report ng 2012. Under cash funds entrusted to NGOs for 2012, there was an entry for 42 million pesos. O kala ko ba 2010 wala na? Hindi ba't noong 2010, 2 million pesos na lang? Noong 2011, 1.9 million pesos na nga lang. Taong 2012, 42 million pesos pa. Pero hindi lang po yan ang hawak ng TRC noong 2012. According to the COA report, aside from the 42 million pesos from PDAF, meron ding collection held in trust from Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang TRC na nagkakahalaga ng 45 million pesos. Kaya siguro sinabi ni Cunanan na wala ng PDAP kasi abalang-abala siya sa DAP. It would be very interesting to know sino ang tinawagan ni Cunanan para mag-verify kunwari ng mga signatures, di po ba? Ngayon, kailangan ko ba bang tanungin kung may reforma o forma? Di ba obvious na puro forma? Ginoong Pangulo, Mr. President, and with your indulgence,
And with the indulgence of this assembly and our people, let me now direct your attention to another aspiring state witness, Ms. Ruby Chan Tuason. Let me take this opportunity to expose this witness, that the DOJ may rethink and reconsider its policy of picking stray cats just to build its case. Lest the public continue to be deceived by the so-called slam dunk evidence preferred by Mrs. Tuason, I would just like to bring her back to public attention, because I am also wondering why she was allowed to silently and stealthily leave the country last week on a flimsy pretense of attending to some personal matters, foremost of which, according to her lawyer, to finance her commitment to return 40 million pesos to the government. When the news broke that Mrs. Tuason again left the country, it should be remembered that Secretary Laila De Lima was very upset over the immigration spokesperson's disclosure to the media of Mrs. Tuason's departure. In fact, she ordered the immigration official to explain, and Secretary De Lima even publicly threatened to impose administrative sanctions against the said immigration official. The question, Mr. President, is why? Why? Why is Secretary De Lima so mad, so angry? Is it because, as she said, the disclosure could compromise the security of Mrs. Tuason, who was hastily admitted to the Witness Protection Program, even as provisional witness? Or was it because allowing Mrs. Tuason to leave the country immediately after poisoning the public's mind with her self-serving confessions, part of the secret deal she cut with the DOJ? Is it not the right of the public to know the circumstances of her leaving? Who was she with? Who were allowed to reach her? Who will she talk to? Indeed, what further lies could she concoct while enjoying the comfort and privilege of being wherever she wants to be abroad? Did she travel via business class or first class? Who paid for her ticket? Who is financing her travel and stay abroad? These questions need answers, Mr. President. Hindi naman po ata kailangan ni Mrs. Tuason pumunta sa abroad para mangalap ng 40 million pesos. Ang kanyang mamahaling bahay at lupa sa Dasmariñas Village, nasa screen na po, number 1510, Carissa Street, Dasmariñas Village, Makati City, na mas kilala sa tawag na Malampaya Mansion, would be more than enough to finance the measly 40 million pesos na sinabi niyang kanyang ibabalik. Ayon sa dokumentong aking nakalap, nabili ni Mrs. Tuason ang Malampaya Mansion noong 2009 sa halagang 45 million pesos. Nandiyan po ang deed of sale. At napatituluhan noong October of 2009. Tinawag po itong Malampaya Mansion ng mga malalapit kay Mrs. Tuason sapagkat ito ay isa sa mga katas di umano ng kanyang Malampaya kickbacks na sinasabing umabot sa halagang 242 million pesos. Sinasabi ding bunga ng kita mula Malampaya
ni Mrs. Ruby Tuason ay ang tinayo niyang korporasyon, ang Ruby Sons Incorporated, and per records gathered from the SEC in October of 2009, Mrs. Tuason and her two sons put up an 80 million capitalized corporation which is supposed to be engaged in micro business activities. Obviously, not content with the multi-million corporation, Mrs. Tuason, the socialite that she is, also put up a high-end jewelry store in a plush hotel in August 2013, managed by her niece, Jocelyn. Easily, this investment is again worth so many millions, Mr. President. Aside from the multi-million Malampaya mansion in Dasmariñas village, the multi-million corporation, and the jewelry store, Mrs. Tuason also bought membership shares at the Manila Polo Club for her two sons, which shares are said to be worth 12 million pesos. At mukhang marami pang natira sa kinita ni Mrs. Tuason sa Malampaya, Ginoong Pangulo, dahil hindi pa po siya nakontento sa kanyang shopping spree sa Maynila. Because in 2008, Mrs. Tuason bought a real estate property at the Las Vegas Country Club said to be worth 6.3 million pesos. And in September 2010, based on records that I was able to gather, she bought another property in Oakland, California, worth $150,000. Lumabas na po kamakailan sa balita at sa mga pahayagan na nai-transfer na ni Mrs. Tuason noong pang September 2013 ang kanyang Las Vegas property sa kanyang anak na si Francis Franco Tuason. At base din sa mga nakalap kong dokumento, naibenta na rin noong September 2013 ang sinasabing property sa California. Kaya bakit po pinayagan pang umalis si Mrs. Tuason? Marami pa ba siyang mga ari-arian sa Amerika na ibebenta? O marami pa siyang ari-arian na gusto niyang itago sa pangalan ng kanyang mga anak? Ginoong Pangulo, bukod sa mga sinabi kong ari-arian ni Mrs. Tuason, napag-alaman ko rin, meron siya isang bahay sa Henderson, Nevada, bahay sa Kawayan Cove sa Cavite, townhouse sa Alabang, at townhouse sa Valle Verde. Given all of these, Mr. President, tanong ko lang, Ginoong Pangulo, tinanggap na lang ba ni Secretary De Lima nang wala man lang investigasyon ang sinabi ni Ms. Ruby Tuason na ang kanyang namatay na kapatid na si Remy Chan ang nomisyon at nakinabang ng 242 million pesos mula sa Malampaya Fund? Hindi ba obvious na siya, si Ruby Tuason ang nakinabang? Si Remy Chan po, mga kababayan, ay nakababatang kapatid ni Ruby Tuason. Sa tagal po ng panahon, nakakilala ng aming pamilya si Ginang Tuason. Wala pong pagkakataon na nakilala ko ng lubos si Remy, maliban lamang noong mga taon na siya ay nagkasakit at nangailangan ng medical assistance mula sa aking tanggapan. Napadalas po ang paghingi ni Remy sa pamamagitan ni Mrs. Tuason ng tulong medikal at pinansyal sa aking opisina, pati na rin sa opisina ni Senador Enrile ng mga taong 2008, 2009, 2010 dahil sa sakit niyang cancer. May isa pa nga pong pagkakataon na personal na nagpunta si Remy sa Senado upang humingi ng tulong at maawa ka talaga sa kanya dahil payat siya at mukhang may malubhang sakit.
Kaya't hindi ko po lubos na maisip kung paano na ang isang taong may sakit na kanser at malamang may taning na ang buhay noong mga panahon na sinasabing nangyari ang Malampaya scam ay makakaisip pang mangumisyon o gumawa ng kalokohan. Matatandaan na sinabi ni Mrs. Tuason na si Remy ay isang fortune teller o manghuhula. Nahulaan kaya niya kung sinong magiging koneksyon daw niya sa Malacanang para kumita ng malaki mula sa Malampaya scam? Nahulaan din kaya niya na pagkamatay niya ay gagamitin siya ng kapatid niya para makalusot sa pinakamalaking akusasyon sa kanya na siya ang kumita ng pinakamalaki mula sa Malampaya scam? Sana buhay pa si Remy. Kung buhay pa si Remy, baka pwede rin nating pahulaan sa kanya kung saan niya diniposito at sino ang tunay na nakinabang sa daan-daan milyong kickback sa Malampaya Fund. Patay na si Remy. So, the end of the Malampaya story. As far as Mrs. Tuason's liability is concerned, yan ang ipinalulunok nila sa madla. Mr. President, it was all too clever and very convenient for Mrs. Tuason to put all the blame and guilt on her dead brother, isn't it? As the known idiomatic expression goes, dead men tell no tales. This is just like Mr. Dennis Cunanan citing a dead congressman. Patay na po ang kapatid ni Mrs. Tuason na si Remy. Kaya hindi na natin marinig pa mula sa kanya ang nalalaman niya patungkol sa Malampaya kung meron man. Ngunit, hindi naman nangangahulugan na nalibing na kasama ni Remy ang katotohanan, di po ba? Maaari pa natin malaman ito kung imumulat lamang ng mga kinaukulan ang kanilang paningin at itutuon ang kanilang pandinig sa mga bumubulong na tinig. Now, Mr. President, I have with me the partial result of the review of the Senate CCTV footage. This was submitted by the Senate Security to the Senate President, and I was given a copy. It should be remembered that after the allegation of Mrs. Tuason that she delivered money in my office using the basement parking, as if insinuating